Kauban na mayong adlaw, welcome na usab sa atong programa nga inyong konseho karon na di na tong makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpaabot sa ilahang mga pangbuhat o yun man ang mga proyekto o inisyatibo pinaagi sa nagkadiyang mga ordinansa nga ilang gipasad sa lawaka sa 20th City Council ang mapebalo nato dinhi sa ato ang programa. Kini si George Bacos gikan City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karon mga kauban na labihan ka importante o gingon man na very interesting gayud ang ato ang pagkaisgutan na karon sa nglit kini nagatutok usab sa kaugmaon alang sa ato ang mga kabatan-onan. Makauban nato ang ato ang chairman sa Committee on Education ingon man Sister City Relations sa Kagawad Suseta Magtahas Davao. Kagawad, welcome back sa atong programa inyong konseho karon na og imong pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Yes, una ang akong pagpanimbaya sa imo no, Sir George, and of course sa tanan naminaw og nananaw karon sa atong programa under Mayor Rolando Clarix Uy and of course sa 20th City Council. Right, no niya. So nagkingon very interesting ato ang mahimong topic karon sa kita maghisgot sa mga sa mga priority programs kay ni Mayor Clarix no ang kining edukasyon gisuportahan gyud kay sincero kayo og kining aduna gyud ni siya gugma no sa pag amuma sa mga kabataan pinaagi sa pagsuporta sa mga programa sa edukasyon. Yeah, speaking of education, usa sa mga matawag tang garbo gyud sa dakbayan sa Cagayan de Oro kagawad ang kining inyong paghimo sa scholarship code which is nag-support gyud sa program sa scholarship dinhi sa ato dakbayan sa Cagayan de Oro no sa pila ka tuig na usab nga pakigbisog na mugna ang kaniyang mga programa og na institutionalize na himong code na ang mga ordinances may kalabutan sa ato ang scholarship program niya sa time ni Mayor Clarix gihang gisaad kagawad nga paabto niya 10,000 ka mga scholars ang ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. So far, kumusta ang maong target karon kagawad? Yes, dili na gid na damgo no nga moabot og 10,000. So matuman na gid na for school year 2024-2025 na moabot na ka 10,000 city scholars matag tuig. Yes. So muna siya ang gisaad ni Mayor Rolando Clarix uy during the May 2022 campaign period no sa pagpapili niya isip mayor sa ato ang dakbayan dili lang puro saad pero iyag yung gituman na moabot sa 10,000 ka scholars matag tuig ang atong mapaskwela ng mga kabatan-unan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. That's right, niya malipayon kay taniini kagawad no kay maskin sa kapin sa tuig pa lamang ang pagpanerbisyo ni Mayor Clarix no nakabot na nato ang 10,000 nga gisad nya kini of course by the vision of our mayor of course dili wala po ni siya realization kagawad kung wala po nimo suporta ay dira sa lawak sa konseho kay of course kamoy nang musog sa budget ikaw mo nang muna gid ini sa pagigbisog nga maabot kita sa 10,000 mark nga kining city scholars ug sayod man ta Sir George na dili gyud masayang no ang pondo sa gobyerno kung i-invest nato sa education sa mga kabatan-unan. Although dili na siya infrastructure, dili nato makita ang mga buildings or mga dalan nga gipang semento, pero sayod ta na ang kaugmaon sa ato ang syudad, kaugmaon sa ato ang nasod, naa sa kamot sa atong mga kabatan-unan. So munang atog yung ipreparar ang atong mga kabatan-unan para sa ilahang kaugmaon. So kinahanglan gid sila tabangan, giyahan ug tabangan nato ang mga ginikanan nga dili intawon maka-afford sa pagpaskwela sa ilahang mga anak. Yes, nya kini nga klase nga pagpanerbisyo bitaw kagawad no kay talagsaon nga kining panglantaw sa usa ka politiko kay kasagaran magod when it comes to kung magsulti tag politiko kasagaran gyud kining sexy politics na makita then instant bitaw nga proyekto nga makita din like isa mo kingon infrastructure project pero sa panglantaw yung duha ni Mayor Clarix murag talagsaon na kayo nga naglantaw forward gyud kanang pang kaugmaon gyud no kay sa ato ang kwan kung mag-invest ta og education kagawad it takes years gyud ay sa nato makita ang resulta niini no but kini lagi sa ingon nga dili siya sexy politics pero effective kayo sa pagbag-o sa komunidad sa ato ang dakbayan. Yes, unya ang lifetime ang impact ani Sir George dili na
kung pareha lugar sa kung buildings, no? Say madaot, mag-crack. But kani siya pang lifetime, pang lifetime pod nga impact sa matag pamilya. If we want to help, no, our fellow Cagayanons, we invest in education. Maskin one in every family lang unta, no? Because through education, ang economic conditions, ang quality of life sa atong mga kaigsuonan ma-improve gyud. Basta di lang ka magtinapulan, maningkamot, tanan programa nga naa sa gobyerno, ang importante ma-avail pod nila. That's right, no. Yeah, so ato ang kuan mo diri sa atong dakbayan kay murag na establish na gyud ta, no, kung unsa na to pag dumalog, unsa na to pagpatuman ang mga programa gani. Daghan na kay nga mga LGUs kagawad ang mianhi gyud diri alang sa pag-benchmark kung giunsa na to pagdala ang ato ang scholarship programs, no. Oo, dili lang sa kuan Sir George, no, sa Mindanao. Abot og Muntinlupa City, no, og other LGUs from Luzon, Visayas and Mindanao nagtan-aw, nag-benchmark sa atong ordinansa, katong scholarship code na atong napa-approve. Kay dili basta-basta, in fact, ang atong scholarship code ang giingon nilang holistic, no, throughout the Philippines na atay speaker from the US Embassy, no, nga gi-invite sa City Scholarships Office na nakita nila sa iyang pagtuyok-tuyok sa tibuok Pilipinas, ang scholarship program sa Cagayan de Oro City ang pinaka-holistic. Kay dili lang taga-provide og allowance, dili lang taga-hatag og budget, but they undergo through training, no, leadership, and how to give back to our community nga ilang nakabenepisyo man sila sa libre na tuition, libre na pag-eskwela, naapagid sila libre na training, naapagid sila life skills nga training, no, nga i-prepare sila sa ilahang pag-apply pon sa trabaho or pagsugod sa ilahang negosyo, and then exclusive na ay job fair para sa ila. So dili lang na para sila paskwela, pero taman sa makatrabaho, no? Until employment, we are helping our city scholars. Wala gina no nga murag asa ko nang kaingon gali ni sa ato ang scholarship head, no, nga kining dako kay nga edge ka sa employment kagawad once nga mo graduate ka isip usa ka city scholars sa dakwen sa Cagayan de Oro, kay murag ready na gyud ka sa kanang real world na gyud ilahan gyud gi-introduce tayo mag unsa gyud ang real world, no, kay holistic kayo ang ato ang approach sa pagdala sa ato ang mga kabataan. Ito mo na makita kagawad ug unsay mga programa sa dakbayan ana gyud sila nagsuporta gyud sila, no. Yes, mo nang part sa ilahang return service pod, no. And just to share a few success stories sa ato ang mga scholars, there's one scholar nga akong nailhan, no, nga karon she's already working sa Spain. Naka-graduate siya sa Xavier University, and naapod tay katong anak sa peanut vendor dinhi sa City Hall nga naka-OJT sa Denmark, and then employed na pod gyapon siya didto, no, and katong ga-OJT pa siya, she's earning around 100,000 pesos a month nga yun siya na dili man na gali makuha sa iyahang mama sa pagpamaligya sa kanang money. So mo lang na siya, and then daghan na pud tag mga scholars nga nakatrabaho sa lain-lain nga companies, and daghan ta mga scholars nga naa sa city government karon, no, naa sa City Scholarships Office and naa sa atong City College sa Agusan. That's right. No? Siguro kagawad tungod kay pila na usab ka tuig nato nga pakigibisog o yun man pag-formulate sa maong holistic kayong scholarship code nato dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Makita kag makadungog kag mo yun nga mga success story sa mong ginabati kagawad nga. Of course ikaw murag inahan ka sa tanang scholars yun. Grabe nga kalipay, no, kanang bahala pag dili ta madumduman or dili ta ma-acknowledge sa ato ang pagpaningkamot, but you know, ang fulfillment lugar, no, ang feeling na fulfilled ka diri sa kalibutan, no, na nakatabang ka sa especially sa mga ginikanan nga naglisod din taon pagpaskwela sa ilahang mga anak. Dili masukod ang akong kalipay. Ug gani usahay pag naata sa kanang merkado, no, and then di man gid nato mailhanta na tungod sa kadaghan scholars. So maging sila, ma'am, akong anak city scholar. Oh, so pasalamat sila sa program. Salamat kayo sa program. Anana, naka-avail me. And then one time, kanang
nagpa-facial ko, no? And then nagpa-facial sa ako, ma'am, thank you kay sa scholarship program nakasulod akong anak. Okay. So mo na ko so makabalik gihapon sila no about nga kinsa po naning kamot and then kinsa nag-support ani nga program. So mao nang so nagyo impact no. And it's even lasting kay makatabang sila sa ilang pamilya. That's right. No, kay dako yung kausaban ang usa ka estado sa kapamilya kung adunay kining makalampos no kay kini sila may muhatag na usab og suporta sa na pud nila nga miyembro sa pamilya. So more siya ripple effect nga tanan grabe ang epekto gyud once nga ang usa ka bata no nga makahuman sa pagtunghaw makatabang sa iyang pamilya kay of course kini makatabang usab kinatibuk-an dinhi sa atong dakbayan. Speaking of kini nga sa atong scholarship nagpadayon day usab kagawad no ato ang pagpandawat aron sa nga makumpleto ang ato ang kapit sa 10,000 na puhon na nga mga scholars. So far karon na kagawad ano na ba tay update kung pila nakabook? I think gibuksan ni siya a few weeks na niya. Daghan na siguro kayo ga-apply kagawad? Yes, February 5 man ta nagsugod og open no sa ato ang link, atong gi-provide ang link for online application. And then sa first day pa lang mga 4,000 na ang nag-apply. And then as of today 7,000 na gyud Sir George ang nag-apply online no na taon. Gusto gyud maka-avail sa scholarship program sa city kay lagi aside sa free tuition fees napamagid sila monthly allowance nga ilang madawat. So plus the trainings no nga ilahang makuha nga libre plus katong mga job fair nga exclusive for them. So daghan gyud gusto mosulod sa or mo avail sa ato ang scholarship program. Yeah, mo na nga labihan ka importante gyud no nga mo bisita sa atong scholarship office official Facebook page aron sa nga magiyahan mo nya aside from sa pagpandawat na to up until kuan na lang kagawad no March 4 no ato ang pagpandawat sa or online application cut off and then right after ana ang kuan po deadline alang sa submission sa tanang mga requirements is on March 15 no so ana nga bantay ninyo ang kining ato ang mga deadlines kay lagi kining 7,000 di magid pud tani new applicants ni ha we're speaking about new applicants di man pud gyud tani makater kagawad tanan no kay of course limitado lang ato ang budget niya di bigid basta-basta ning mga eskwelahan nga ato apong gipatunghaan sa ato ang kuan ato ang mga tinun-an na ato ang mga private schools gyud ni no paggitan nga mga private schools dinhi sa ato ang dakbayan. So mo na nga as of this time no I think murag 1,000 kapin ang ato ang slot for this semester this school year kagawad. Yes, basin mga up to 2,000 siguro nga makabot na to ang 10,000 city scholars for next school year. No na nga sa ato pa lang galing kuan mao gini nga gipangandaman gini sa mga kuan kagawad no sa mga estudyante sa senior high pa lang daan kay labihan jud ka nindot nga programa nga to ang city scholarship program no. Yeah, aside from that I think additional sa og courses kagawad sa tong city scholarship program. Yes, aside aning 4-year course nato naatay kaning RISE TVET scholarship no. Ma-release ang guidelines ani this coming April. So RISE means relevant industry skills for employment. Katong mga techbook nga dili man tanan natong gi-offer sa agusan nga TVI nato sa City College. Available. So katong mga in demand like kanang sa automotive. So magkuha partner na pod nga school nga maoy mag-train sa ato ang mga scholars. Okay. So with that no, mana sige lang ato ang dabayanan no ang pag-launch usab sa ato ang RISE nga scholarship program dinhi sa atong dakbayan. Additional ni siya niya aside ana kanito sab nga nakalabay nga tuig gi-launch pod nato niya I think pinakauna siguro kung pagpupo kadungog ani no sa tibok Pilipinas nga nag-offer ang sa LGU postgraduate courses med and law school no. So far kumusta karon nga kagawad? Daghan na gihapon ga-apply no but we will have a separate kuan kanang pag-accept sa mga aplikante by May for med and law school. So unahan sa nato ning mga undergrad kaning mag first year
college na mga estudyante. So kanang mga grade 12 students karon muna ang atong giuna. And then by May kanina dayong med og law na scholarship. So ubay-ubay sad ang mag-apply gihapon kay dili basta-basta ang atong gina-offer. Although throughout the Philippines naa gihapoy uban pero subsidy lang, not the full tuition fee. Ang uban financial assistance lang. So kani ang ato is ang tuition fee, full scholarship plus na allowance, plus na pag-uniform allowance aside from the monthly lugar na ilahang madawat. So naa sila mga uniform o kanang boarding allowance, no? Wala gyud problema. So wala na gyud problemahon. So ang pagtuon na lang gyud og paningkamot nga makapasar. Ito, Mandayana, no? Kay ana gyud support mo back up ang ato ang city. And I think last year kagawad ano na ba sa ato ang first batch, no, sa law school ug yun man ato ang med school ng mga scholars. So nagpadayon sila karon niya. Karon to igawon ana pud na, no, na pinagyo sa expanded, no, natong scholarship program. Of course kana sa pagsuporta ni kagawad sa paghatag dugang pondo, no, kay Mount Saman kung adunay pang dakong panglantaw gyud si Mayor Clarix for our scholarship onyag di pod backupan ni kagawa dito sa 20th City Council, so lagi apoy mahimo, no, kay dito man ang atong but swerte kay ta, no, nga labihan ka maayo ang suporta og ngon man hugot gyud, no, nga suporta ni kagawa Josette sa panglantaw sab ni Mayor Clarix kay siya pod dibdiban gyud pod ni ang iyang panginusog kung maghisgot kita edukasyon, no. Gani usa pod sa imong gihingosgan dira sa 20th City Council kagawad kay usa ni sa mga importante sab kaayo nga requisitos nga pangayo sab sa Commission on Higher Education sa pag abli sa ato ang City College, no, ang kining institutional development plan for 5 years, no, sa ato ang City College nya successful na pasar ni dito sa ato ang Council. Can you tell us more about this kagawad? Yes, unanimously approved ang atong institutional development plan. That's good for 5 years, no? Actually, gi-approve na ni siya sa school governing board sa ato ang City College, pero required siya sa CHED that the City Council dapat i-adopt or i-approve ang kaning IDP, no, nga gi-prepare sa atong technical working group sa City College, and we're thankful, of course, under the leadership of Doc Jess Babia, no, ang atong interim president sa City College of Cagayan de Oro. So sa ato ang update with him na gahulat na lang gyud ta sa ato ang recognition from CHED, but all the requirements were complied with, and we are ready, no, to open for the meantime diri lang sa Agusan na campus kay ang Dansulihon gi-prepare pa man ang dalan and everything, ang school building. So makadawat na tapuhon og 150 students during daytime, o kung sa night school o sa gabi nga maka-accommodate po tag 150 to 200 students. So air condition ang room, no, og dili kanang kana bitong kurso nga daghan na kayo gi-offer sa lain-lain na school. So wala ta nag-compete, but ang atong wala ta nag-compete, nag-complementa, but at the same time muna siya ang isa sa mga kurso nga gikinahanglan nga wala nahibalan sa uban natong mga estudyante na mga mag-college na. So ang ato ang i-offer, no, 3 programs for school year 2024-2025, Bachelor in Tech Voc Education, Bachelor in Technology and Livelihood Education, and Bachelor of Arts in Communication. So, and as of now, sa una kay naatay mga scholars kanang accredited sa TESDA programs, pero dili pa ta assessment center. But now, no, we are opening as an assessment center for TESDA. So, on top of being a training center, gina-final lang nato ang requirements, mahimo na pud tang assessment center. So, ang ubang mga schools mo na mo visit na mo na mo dito magpa-assess sila sa ilahang mga scholars. So, indot nga mas napalapdan nato, no? Kay ang kining ato ang TVI kagawad will be part as a department of our City College. So nindot kayong kining
development no dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro kay lagi no adto naman gyud like kining sa atong city scholarship po man ato pasakti but limited raman gyud atong budget so kini at least mas mudaghan pa ato makater nga mga kabatan-unan nga maka-eskwela pod nga at least matabangan nato sa pinagi sa atong LGU pinagi sa atong city college no nya sa mga mosunod nga mga katuigan very exciting kay ang development usab nato sa ato ang campus dito sa Dansulihon plus more courses to offer usab sa daghan options no and of course dili man tanan good mga estudyante Sir George no ang uban gusto gid og 4-year course walang uban gusto nila og hinalian gyud because gusto na sila na magtrabaho na para makatabang sa pamilya no kay based from experience sa past natong mga scholars in town na there's one scholar nga namatay ang iyahang papa and then siya ang kalit na nahimong breadwinner so nakaundang gid siya because she needs to work para sa iyang mga igsuon. So, natay mga short courses, no, para sa gadali nga makatrabaho. And napod tay ka ng 3-year, 4-year, or 5-year course nga i-offer sa ila. And then, ako lang i-add, no, na partner nato ang DICT and DOST for community-based initiatives and scientific and technological researches. For higher education. So, muna ang kanindot sa ato ang manpower o kanang sa atong staff sa City College, no? Dili basta-basta, no? So, mo yun na, we were able to hire the best pod, no? Nga para mo start sa ato ang City College. And then, naana na tayo, of course, 3 to 4 classrooms available para sa City College for next school year. And then natay additional courses for TESDA. We have bookkeeping NC2 and emergency medical services NC2. So bago na siya. And then soon sa kauswagan mag-open na ta no sa second quarter for the offering of TESDA programs. Kaya ang uban kanang nag-ano na sila nganong agusan layo kaayo so beneficial lang daw for District 2 nga mga constituents. But what about District 1? So, mag-open ta, ayaw magkabala ka, mag-open ta sa Kauswagan, Puhon. And we are thankful, no? Actually, from here, i-follow up na ko, mo-proceed po ko sa Mayor's Office, no? Para sa atong MOA with FICO, no? We are thankful to FICO, no? Kay, mag-donate sila og 1.6 million na worth nga mobile training for community-based training. So at least community-based siya. So naay wing van, no, nga ilahang i-donate mo ni siya by second quarter ato na ning magamit. So kita na mo adto sa barangay. Di na sila kinahanglan magpliti, going agusan or kauswagan, but ang atong eskwelahan na mismo ang moadto dito duol sa ilahang tugkaran. So muna ang update na lang dahil sa ato ang City College gahulat na lang ta sa institutional recognition, no? Awaiting sa CHED Central Office. Pero as per sa Region Office, complied na nato tanan requirements. So, and then last na lang, no? Para mahibalan sa tanan, by March 7, naatay program sa Agusan ang pagpahinungod, no? Naatay Scholars Assembly, and we are thankful to Senator Coco Pimentel, no? Sa iyahan nagbutang siya pondo sa ato ang City College diri sa para sa kaning TESDA programs, no? Naghatag siya og 3.4 million pesos, no? So ang mga scholars nga naka-benefit ani sa gihatag ni Senator Coco na ay program sa March 7, and we are thankful to Cap Marlo Tabak of Barangay Gusa, no? Isa siya sa nag-facilitate ani nga matagaan og pondo ang ato ang campus din sa Barangay Agusan. Yeah, wala ang mga developments very exciting, no? Ang ato ang mga developments with our City College, ang yun man ato ang TBI which is part na karon sa ato ang City College niya. Excited kay tatanan ni ana, no? Kay lagi sa mosunod nga mga bulan, no? Hingpit na pag-ablihan kay dili sayon, dili gyud sayon murag lusot og kining kuan ba kining bangag dagom ang kining pagtukod sa ato ang City College kay ang preparation niini grabe ka tedious gyud, no? Ang pag kutas tanang mga requirements niya karon katagalan ta sa
kining institutional recognition from Commission on Higher Education aron sa nga ma-recognize ta as higher educational institution kanini sa tuwa nasod. Yeah, aside from higher education institution nato nga pagsuporta kagawad, very supportive po tayo si Paparda sa local school board and sa tuwa dakpan sa Cagayan de Oro isip pag bridge no sa gapa sa national government and local government kung sa mga kulangon ana ata mo suporta sa Department of Education. And aside from that, we're ato ang mga linkages ato ang mas gipadaghan no aron pagsuporta sa in terms of education. Nya kagahapon lamang fresh pa kay ini mga balita. Kagahapon lamang kagawad no. Malipayon kay ta kay naging partner usab nato ang PAGCOR no kundi na midunar sila og 1 million no nga worth sa pagtabang ilabi na sa reading materials sa atong mga kabataan kagawad. Can you tell us more about this partnership kagawad? Yes, turnover gyud no. Diretso from PAGCOR kang mayor, ang cheque worth 1 million pesos no para ni sa reading materials no kay actually Sir George ang pondo sa DepEd dili man gyud ana ka dako. Yes. Kay bahin-bahinon man sa tibuok Pilipinas. Yes. So ang budget nila kinahanglan gyud sila support from the local government unit or other government agencies, be it national or kung naay private man gali, mas okay pod gihapon no. So mapasalamaton ta through our consultant si Miss Amy Marcos no. Mo'y nag-bridge pod gihapon ani no para makatabang ta sa pag-provide og reading material sa atong mga non-readers na mga estudyante no kay kinahanglan gyud nato tabangan kay because of the pandemic medyo na delay gyud ang learning kay distance learning man so kinahanglan mag double time ta para matabangan nato ang atong mga estudyante. That's right nya. Samot na karon kagawad kay kining gi-launch usab sa Department of Education nga Catch Up Fridays mer ginahanglan gyud sila daghang mga materials ini especially when it comes to reading no nya kini dako kay tabang nga maturusab nga to sa ato ang mga public schools. So lato-laton sa atong mga students no ang mga reading materials. Yeah, so far kumusta ang kining reaction? Kumusta ang pagdawat usab nini sa DepEd division nato din sa Tandakbayan? Yes, of course naa kagahapon nag-appeal pod ang ato ang Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo no dako ang iyahang kalipay nga nadugangan ang ilahang mga reading materials and in fact ang isa sa return service sa ato ang mga city scholars magtudlo sila sa mga estudyante nga non-readers. Pero actually before pa ani Sir George during the pandemic no initiative na gidto sa ato ang mga scholars from hinterland barangays ng ilahang mga silingan nga dili pakasabot sa ilahang modules dili pakabasa gitabangan nila. And even appeal ang ginikanan sa mga estudyante no gitudluan nila og basa gitudluan pod nila unsaon ning ilahang mga modules. That's very important no nga kining dunay nagkadiyang mga partnership no kay lagi kung salika nato kagawad ang kining pondo lang gyud sa national government maglisod ta no kay limitado kay daghang kakulangon usab sa atong mga public schools mo na ang ana ato ang local school board aktibo kayo murag usa ni sa mga pinaka-active nga local school boards sa tibok nasod kagawad nga matag karon og unya adunay panagtagbo ngan man kining adunay gitay gitukod no nga kining focal person or kining focal office no to oversee no sa ato ang mga programa o partnership nato with the Department of Education. Nya with this kagawad usa sa kuan usab fruitful usab kaayo no nga programa ni Mayor Clarix ang kini pong paghatag og Clarix Classroom kundi baguhay pa lamang dito sa Malasag Elementary School i-groundbreak usab nato ang maong proyekto ni Mayor Clarix no. Oo, two-story building siya with four classrooms. Yes. Yeah, 4. I thought 8. So, nalipay of course ang mga estudyante, ang mga ginikanan nga naa didto no kay medyo layo-layo ba pud nang Malasag from the from the barangay itself no kay pasaka man siya. And nakita nato ang kalipay sa mga estudyante ug ginikanan sa pag-groundbreaking ni Sir George. And dili lang kini no ang ato ang ikuan by within the year napatay 10 more sites nga
mag-groundbreaking ta. Kay by then, before mag-end ang first term ni Mayor, we will have around 400 classrooms pa nga matukod during his administration. So, ang sa iyahang first term. And soon, no, mag-groundbreaking ta sa Kamansi, no, mas layo pa ni siya sa Malasag. So, atong i-groundbreaking pohon ang Kamansi na elementary school, additional classrooms. Kaya naman tayo classrooms before. So, naatay, I think 1 week or 2 weeks from now, kay unta, dungan sila sa Malasag. But na-move siya kay needs preparation pa, no? Ay maka-adto didto. So, we are excited and pasalamat mi every meeting, Sir George, every month gamiting gid mi with local school board para ma-update o ma-follow up kung unsa pay kakulangon sa mga eskwelahan. So, ang mga eskwelahan ga request og classrooms, ga request og additional watchmen, no? Ga request og kanang fencing, bayad sa kuryente, tubig. So, mao na ang ato ang ginalihok karon sa local school board. In fact, after here, napa ko'y meeting with the local school board, no? Sa ato ang DepEd nga division office sa Masterson. So, that's right, no? Yeah. I think ako ang mabati gid pod every time nga dunay kining panagtagbo, no, ato ang LGU naman, ato ang Department of Education nga grabe gyud, no, gani kuan man ni kining matag speech ni SDS ang Hilugaso. Grabe gid ako pasalamat, no, sa LGU nato with Mayor Clarix and of course ato ang chairman sa EDCOM, no, nga of course Kagawad Suset, alang usab sa mga suporta nga gihatag sa ato ang local government to DepEd Division of Cagayan de Oro. And aside from that, Kagawad, ang kini usab nga usab sa atong gilantaw and gisuportahan usab sa ato ang LGU ang kini ato ang mga 10 centers, no, nga sa ato ang mga tunghaan kundi nagpadayon gani aduna pod tay partnership with different cooperatives alang sa paghatag og mga dugang kalambuan sa ato mga 10 centers, Kagawad. Oo, isa pod ni ang gitutukan ni Mayor Clarix Uy, no? Kay especially teenage pregnancy. So kinahanglan ta og mga teen centers nga maka-monitor sa atong mga kabatanunan, especially sa mga babae na mga dalagita, no? Kay para ano pod sila ma-update, ma-educate and napod sila ilahang own nga kalingawan, no? Not only for kanang mga teenager na mga babae but also ang mga kalalakinhan, no? Para dili sad sila makuan sa droga, ginadili na droga. Mas maayo nang sa kada barangay, no? Gusto nato nga naay teen centers pero most likely sa schools, no, kanang ilahang mga vacant classrooms. And we're thankful sa, I think, ang FICO, ang OIC, nag-share sila, no. We have partnered with the FICO, OIC, and the city government and the schools, no, sa DepEd nga makatukod tag teen center nga naa sila yung mga ilahang mga equipment or ilahang mga kalingawan sa ilahang teen center na mo ilang magamit dito para of course in addition sa ilahang mga academic abilities, no, na ma-supplement po ang ilahang panginahanglanon og kahibalo aside sa academics about life, actually. Dako kay tabang, Kagawad, not just katong sa mga kayon yung mga teenage pregnancies and all education campaign nato, no. Kini pong sa ato ang mental health concerns nato, Kagawad, no, dira mismo at least matutukan nato kay sometimes it's very hard, no, nga kini ato mga kabataan walay kapahunga. At least na ato ang 10 centers, no, mo naampoy ato ang mga guidance counselors, ato ang mga kuan sa ato mga tungaan nga mutabang usab kanina. So at least holistic yun ang ato ang paghimo og mga programa ilabi na sa edukasyon dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan. Okay, you know, sometimes ang teenagers kay medyo confused, no? Daghang challenges, murag ma-stress na dayon, mag-depress. But of course,
sa unang panahon murag mas grabe pa manggali ang gipang-agian lugar. Kita, Namo kay medyo idara naman, di naman ko teenager. No, pero wala kayo namo na ginadibdib good actually, no. Tanan man we went through a lot, no, challenges. We have our own stories to tell, pero kinahanglan of course inubanan sa pag-ampo, no. Dili nato i-entertain ng mga lautan nga panghuna-huna. Ano, we have to be strong para of course we need support not only from the school but of course from your own family mo nang ato pong panawagan ang matag pamilya, no, nga i-monitor ilang mga anak, and you give full support sa inyo ang anak, and be open, and then importante po ang imuhang peer, ang imuhang mga friends, no, circle of friends, dili man ingon na mo pili ta og kanang sapian, adunahan, pero kanang friends nga good influence sa imo, dili tong mga BI or bad influence. So munang importante gayud, no, sa atong mga estudyante karon, kay sayang pod ayaw taon sayang, yes, you only live once, pero once na gyud, pag mawala na wala na, no, wala na rewind. Wala, no, kining sa itong mga kabataan, sa itong mga high school mo nang i-look forward ninyo, no, nga kung ano na magiging mga pagsulay sa high school palanda, i-look forward ninyo, no, nga aduna gyud mutabang ninyo niya ang kalampusan ban, okay, ani gyud ang ato ang LGU ready to support you, no, kung sa inyo hang mga pangandoy sa inyo hang kinabuhi sa ato na iskutan kanina with our scholarship program, what naging excuses with our city college, no, nga ato ang i-open. So grabe gyud, no, na ang LGU mutabang ganyo kay kanang yun nagyan kini mga problema lumalabay lang gyud na niya mo na importante kay nga ato apong gi-institutionalize ato asab nga kining anang ato mga 10 centers, no, sa ato mga tunghaan, maybe dili pa man siguro karon sa tanang mga high schools nato din sa Dakbayan sa Cagayan, but sa pipila nato no, ka mga eskwelahan nga nahimo sab ni nga good practices nato din sa Dakbayan, galing gina-look up ni sa mga LGUs nga kita naka-institutionalize, nakatutok ta o nakahimo ta sa 10 centers nato sa atong mga tunghaan. Siguro by this time kagawad ang nato kuanon kay of course sunod-sunod pa ang mga pan karon kagawad, no, imuhang mga pangbuhaton, no. Siguro at this time imuhan lamang siguro panawagan labi na sa ato ang mga students nga nag-apply for scholarship for this school year, o gayon man ang kinatibukan ang imuhang mensahe sa atong mga katawan. Thank you so much, Sir George, no. Ang ako lang sa tanan mga applicants, sunod lang gyud ta sa proseso, no, and submit complete requirements, and then ang deadline kay dili na gina pwede ang extension or kanang mga hangyo, no, kay 7,000 applicants, luoy pod kayo nga they tried to beat the deadline, submit all the requirements. They were very religious in following the process, and then here comes na ay maghangyo-hangyo and all nga wala naka-online. So dapat, no online application or no submission of requirements, dili na gid ka makatake sa qualifying exam. So there are 3 steps gyud, no, before ka mahimong City Scholar. First, mag-online apply. So that's only until March 4. Second, mag-submit ka sa requirements online gihapon para di na mo ma-hassle. So just tama na March 15. So please monitor ang atong CDO City Scholarships Office na page. Naa didto ang commonly asked questions, no, naapoy tubag diretso, and naa didto ang mga links nga inyong kinahanglan ug unsay order sa requirement sa pag-submit, kay naa gihapon na dito naka-post. And ang last is on April, no, naa ay schedule for the qualifying exam. So kung kaning tulo na comply nimo, last step ang qualifying exam, magulat na lang dayon mo sa resulta, kay kung wala mo aning tulo, di man mo maka-exam, and then kung wala mo naka-exam, dili gid mo makuha, no. And so for those nga who did not make it sa ato ang scholarship program, no, na atay City College pohon mag-open by August or October. Basta kay mag-open ta, nagulat na lang tag recognition from CHED. We have complied all our requirements. And by the way, this is the flagship program of Mayor Clarex Uy, ang ato ang City College, kay
this was also promised by Mayor during sa May 2022 nga campaign, no? So dili lang puro saad pero iyag yung gituman on his first term, pero murag nagdali-dali gyud, no? Kay dili sayon ang pag-comply sa requirements, kay kinahanglan og library, kinahanglan og laboratory, but tungod sa pagpaningkamot, of course, no, sa ato ang team nga used to be CDO TVI team, now already a City College kay na-approve naman sa ordinance, no? So under the leadership of the interim president Doc Jess Babia, salamat kaayo sa inyong pagpaningkamot kamutanan, no? Of course, dili man na mahimo ko sa isa ra ka tao, but the entire team, no, for your efforts na ma-comply nato ang requirements. I know sleepless nights gyud mo, no, sa pag-apas-apas sa requirements sa CHED. Congratulations, I'm so proud of you. Dili ni ma-successful kung wala pud mo. And of course, atong City Scholarships Office led by Miss Petals Dahay, salamat kaayo for the entire team also, no, kay without your team dili pod ma-successful ang ato ang scholarship program. And lastly, of course, atong pasalamat kay Mayor Rolando Clarex, no, na sa iyahag yung top priority programs gyud ang education o ang youth, no, kay nagtuog gyud gihapon si Mayor, no, nga ang kaugmaon sa atong dakbayan o sa atong nasod naa sa mga kabatanunan. And in fact, it was during his term na na-expand pa gyud nato, no, nagdawat na tag scholarship for med school and law school. So thank you so much, Mayor, and thank you to the 20th City Council sa katong nag-support, no, sa programs ni Mayor, especially sa education o sa ato ang youth programs. So daghan kayong salamat, and I hope, no, na daghan mo natun-an sa among paghinabi with Sir George karong hapon. Daghang salamat, Sir George. Thank you kayo, kagawad, no, niya. Puhon mubalik ta sa daghan pa usab nga mga hilisgutanan may tungod sa edukasyon, kay murag walay katapusan gini kung hilisgutan nato ang edukasyon ng mga programs dinhi nato sa dakbayan niya. We're looking forward sa sunod nimo pagbalik, kagawad, ma-feature na ginato, no, ang pag-open og yun man development sa atong City College, and of course success stories sa ato ang mga city scholars nga nagpadayon sa ilahang pagtungha. Daghang kayong salamat sa panahon, kagawad, no, nga nakauban ka na mo pagpadangat sa inyong mga gipaningkamutan, especially when it comes to education nga sa isa imong priority, no, sa dinha sa 20th City Council sa dool kini sa imong kasing-kasing hilisgutanan. Right, so hinaot nga ato ang mga ginikanan sa ato ang mga estudyante, itong mga kabatanunan, doon may nakatunan og yun man doon na may nakuha, no, dinhi sa atong nakisgot kalabot sa sektor sa edukasyon o man mga programa sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Mao kadto ang naglangkaw ba sa ato ang inyong konseho karon sa ngalan lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex o ignon sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Kini lamang si George Bacos, na salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw andod sa sunod kayo ug mayong adlaw sa tanan.